Subalit, makikita mo naman sa mga ginawa, yung may pag-ibig tama, may pagkatakot sa Kanya kung anong ginawa na tao lamang ang gumusto para sa kanila. At ngayon din po ay nagaganap yaan. Niloloob din pong maganap ng Ama yaan. Bakit? Big sabihin, di niya alam ang mga nagaganap na yaan. Alam po niya lahat siyang nagaganap sa lupa. Kilala niya pong lahat ang kanyang mga anak. Nasusuri niya lahat ang kanyang gawa. Nasusuri lahat ng Ama ang marapat sa lupa. Subalit, ang tao po ba'y nakasusuri sa marapat sa lupa na kanyang ginagawa at sa marapat na kalooban ng Ama? Mga minamahal ko, kaya nga po't may espiritu upang ipabatid ang katotohanan sa tao. Kaya nga't may liwanag upang tanglawan ang nadidimlan at kaya nga po mayroong buhay para buhayin ng Ama ang mga anak niya na may kalooban sa Kanya. Nagaganap po ba na ang kalooban ng Ama ang naghahari sa Kanyang mga anak? Nawa po, sa oras na ito, kalimutan muna ninyo ang nabigo kayo sa mga kung alin ang gusto ninyong nanalo. Sapagkat sa katotohanan lamang po, nanalo man yung gusto ninyo at di nanalo yung gusto ninyo, tao pa rin po kayo, ang Ama ng pag-asa nyo. Ang Ama pa rin po magpapagaling sa lahat ng karamdaman ninyo, hindi naman po yung gusto ninyo. Opo, at gusto ninyo sila. Ang tanong nga ng Ama, buong panahon ba'y kikilalanin ka? Ngunit ako anak, ako lamang ang kilalanin mo at tanggapin sa buhay mo, buong buhay mo, hindi kita pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pawang katotohanan. Hindi po masamang gumusto ng kapwa nyo tao. Karapatan nyo yaan. Subalit, hindi po dapat nagaganap yung nang dahil lamang sa gusto mo, hindi naman nakikita nung kagustuhan mo, na ginugusto mo, na nakikipaglaban ka para sa Kanya. Pagkatapos ng halalan, hindi Kanya kilala, pero may nakiaway-away ka. Bakit nga po ba gano'n ang tao, mga minamahal ko? At yan ang tanong ng Ama, anak, nakipaglaban ka ng dahil sa kapwa mo? Siya bagay kilala ka pa ngayon kung siya'y nanalo? O kapag humiling ka sa Kanya at dumulog ka, may pagkahangganan niya, anak ko. Ngunit ikaw habang buhay mo, kapag hiniling mo sa akin, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Kapag layon kung ika'y gumaling at ika'y may pagkilalang katapatan sa akin, ngayon din, may bibigay ko ang iyong kagalingan. So, bakit nga po ba hindi lahat pagdakakarakara nakakamta ng lahat ng anak ng Ama, ang lahat ng hiling nila? Mga mahal ko, ang nagpahayag sa inyong tumindig dito, sa pamamagitan ng katauhang liway ang pangalan, bilang katauhang kapatid ninyo sa Ama. Hindi rin pagdakay yumaman siya, taon din ang bilang, bago niya nakamtan ang kayamanang nakamtan sa kanyang katauhan bilang nabubuhay na lupang katawan. Bakit nga po ba hindi masuri ng tao nang lahat ay may takda, ang lahat naman ay may hangganan? May hangganan ang peace, may hangganan ang lumbay, may hangganan ang sakit, may hangganan ang dusa, at may takda ang kalayaan, aking mga minamahal. Kung paanong ang takda ng ikaw ay silang, may takda rin ng ikaw ay mag-aral. Kung paanong takda na ikaw ay mag-aral, may takdang ikaw ay magtatapos. Kung paano takdang nabuhay, may takda kang kamatayan. At ito po ba'y nasusuri ng lahat ng nilalang? Kung lahat lamang ng tao ay may pagsusuri at may talinong mula sa Ama para masuri ang mga bagay na dapat niyang masuri, mga minamahal ko, wala nang matitigib ng pait ang kanyang puso. Subalit, ang kinalulumbay ng Ama, halimbawa, isa kang napakagaling mangaral, subalit ang sarili mo'y di mo kayang aralan.
Mayroon kang sariling damdaming di mo mapakli at di mamatay. At di mo kayang lunukin ang pagkatalo mo. Di mo kayang lunukin ang magparaya ka. Gaano po ang kasiguraduhan sa isang tao na napakagaling magsalita, subalit sa sariling katauhan, ayaw maging isang halimbawa. Katotohanan ng tinuturan ng Ama. Kaya nga't maraming nilalang, tulad ng tinuran, ako po ay nanggamot, ako po ay nangaral. Umalis ka sa aking harapan, sapagkat di kita kilala. Mga mahal, mithiin ninyong ang inyong pagtawag at pagkilala ng Ama, ay ganap kayong makilala niya at pakilala kayo sa Kanya. Paano kayo magpapakilala at paano kayo kikilalanin? Hindi bagat ang Ama ay kabanalan at kabutihan? At siya ang layon niya sa tuwina sa inyong lahat na Kanyang anak. Ang mawangisan ang Kanyang kabutihan at ang Kanyang pagmamahal ay patuloy na mabuhay sa iyong damdamin, upang may bahagi mo sa iyong kapwa, sa iyong kaisipan ang mabubuti, upang ang numukal sa iyong dila, sa iyong bibig na turingang magluluwal nito, ay pawang kabutihan. Mga mahal ko, hindi bagat maliwanag ang tinura ng Ama, maliwanag ang tinura ng Kristo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Kahit sa isip mo lamang nagnasa ka sa iyong kapwa, kahit pero pagkakasala. Lalo't higit hindi marapat marinig sa iyo kung ikaw isang lingkod ng Ama. Kung ikaw ay isang lingkod ng Kristo. Sapagkat ang malalaswang salita ay di marapat lumuluwal sa isang pinaggagamitan din ng isang kabanalan na salita. Katotohanan ang aking tinuturan. Subalit, ilan nga po ba, mga mahal ko? Katulad ng isang katauhan, maliwanag ang katauhan ay isang nag-aalay. Subalit, marapat ba yaon sa harapan ng mga tao ay sasabihin ng gayong mga salita? Subalit di ko po maaaring sambitin sa inyo bilang isang banal na naghahari sa katauhan. Ngunit ang tao'y mapulturan ang lahat ng nasa niya. Ngunit ako, ang layon ko't nasa, pawang kabutihan sa lahat ng anak ng Ama. At pagharian nga kayo ng tuwirang kababaan at ang kalinisan ng kaisipan ay maging magharing lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ng Diyos! Sabi po kanina, ay, ilan lang ang pasyente. Sabi ko, mararagdagan pa yan. Taga saan po kayo? Pulila. San Francisco. Sabi na doktor, diabetes. Bago pa lang po, puro dialysis. Nakailan na siya, 2.
Saan siya dinadialysis? Sakit. Kalayo.